is the 1206 AM, the future of AM radio. A member of the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Tara na sa tambayan ng bawat Pilipino. Kasama sina Charlie Manalo at Comfy Manalo. Kwentuhan at talakayan. Ito ang Barangay 13. Hatid ng D1 1206 AM. Magandang hapon mga kabarangay. Kayo nakikinig. Oh yan, syempre kayo nakikinig at nanonood dito lang sa inyong paborito tambayan sa hapon, Barangay 13. Ako po si Charlie Manalo, ang katambayan niyong laging handang maghatid ng mainit na balita na nangyayari sa buong bansa. At ako naman po si Danny Lagman, ang inyong guest host, ang kabarangay ninyong laging nakaabang sa mga bagong kaganapan sa pamahalaan at komunidad. Yan. Noong Merkules, tinalaki natin kung ano yung magiging positibong epekto ng magiging kolaborasyon o posibleng kolaborasyon ng Batelec 2 at Meralco sa mga simpleng mamamayan at mga negosyo maibigay nito ng serbisyo nito kasi may mga issue din sa Batangas tungkol sa power supply. And speaking of power supply, diba? Parang kamakilan lang din ang daming mga communities and provinces sa Cebu na nawalan ng power supply because of Typhoon Tino. Oh, grabe dyan. Kasi, yun nga, syempre, ang ugatan naman yan, yung diba? Isa sa pinaka-hot topic natin ngayong taon, ang flood control scam nga kung tawagin. Flood control scandal. Oo. Diba? Nagmukhang chipanga yung pork barrel scam dito nagmukhang barya, diba? Diba? Dati, milyon-milyon lang ang, diba? Kaya nga nung dinismiss ng ombudsman or dinismiss from service ng dating ombudsman si Senator Joel Villanueva. Ang issue dito 10 million lang and then perpetual disqualification from public office 10 million lang. Ito pinakamababa ito 100 milyon. Ang nakubra, diba? Tapos sabi nga nila parang it's the nature's way para ipaalala sa atin palagi na panagutin and humingi ng accountability para sa mga taong involved nga dito sa flood control scandal. And dahil syempre dito sa pangyayaring to, kita mo grabe ang inabot ng Cebu, ng Iloilo. And even Negros Island nga rin daw sobrang paghagupit ng Typhoon Tino. Kaya nga, di ba, nasabi kagabi ni ito sabi ni ICI Director Hosaka, sabi nga niya, the world needs love and not greed. Diba? Tama naman. Alam mo nung even before pumutok yung pork barrel scam dati, isa sa although na-involved din siya sa issue ng corruption, may isang Lusada, hindi ko maalala yung exact name, pero sabi niya moderate your greed. Totoo lang po kasi ganito. Sa akin lang, halimbawa ikaw, mag-uwi mo sa bahay mamaya, diba? Sabihin mo, tatakbo ko sa barangay sa election next Alam mo, bukas sa umaga ang haba ng pila sa bahay mo. Diba? Humihingi ng pangbigas, pamasahe, panggamot, pang-uniforme sa liga ng basketball, diba? Lahat pati pambili ng bola. So, hindi ka pa nagka-file ng certificate of candidacy mo, baon ka na sa gastos. Lalo pa pagka nangampanya ka na at nanalo ka na, diba? Kaya yun, hindi parang yung corruption, parang nakakabit na doon sa sistema natin Ang gaya na dati may kausap ako isang politiko, sabi niya, Charlie, sabi niya ang hirap sabi niya sa distrito ko 2,000 eskwelahan. Sabi niya pagdating ng December, di ba, Christmas party, humingi na tigil isang lechon yan. Lechon pa lang to wala pa yung mga pampalapol, humingi ng lechon yan. 2,000 eskwelahan, bigyan mo ng tigil isang lechon. 10,000 piso isang lechon. Di sa lechon pa lang 20 million ka na. Sa kukunin yan, di ba? Na pag hindi mo na napagbigyan,
masama ka ng leader. Masama ka, di ba? Wala ka nang pakialam sa constituents mo. Pero yun nga, ang sasabi nga, di ba, moderate your greed. Sabi nga, kung ikaw man, no, ayoko sabihin na tama pong maging korap pero kung ikaw man ay tapat sa mga ganitong kalakaran, siguro wag naman yung pati kaapo-apuhan mo makakabilang eroplano. Di ba? Yung iba rin kasi grabe rin kung mag-flaunt, di ba? Ng luxurious lifestyle nila na galing naman pala sa public funds. Kaya nga, ito siguro, di ba, ito yung pinoproject mo na di ba, ito yung hihingin sa akin. Baka nag-ikot ako sa mga patay, sa mga, di ba, sa nag-ikot yung mga politiko. O baka ito yung kailangan ko. Pero iba kasi, grabe, sabi ka, di ba, kahit kaapu-apuhan na nila, mabubuhay pala sa karangyaan. So, yung isang politiko na pinaghahanap ngayon, di ba? Ilang eroplano at helicopter, di ba? Ang air assets, di ba, na tawag dito na flag na pag-aari niya. Allegedly, Allegedly. Kanya. Grabe naman, kung totoo po yan, di ba, tayo po nagsasakripisyo dyan. Di ba? Kaya yun, inabot ang Cebu. Yes. Oo. Ang daming tao dito. Ang daming napinsala and actually nasa 100 plus din ang fatalities. At ito, Dani, may paparating na naman na super typhoon. Ayan nga. Diba? Tapos sa forecast ng Pag-asa, dun sa latest forecast nila, sobrang laki daw nitong bagyo. Almost, parang kasing laki ng Pilipinas yung niya. At tayo, sa Luzon, ang tatamaan. Kaya dito, magkakaalaman talaga yung epekto ng mga ghost project na yan. Yes. Lalo sa, Central Luzon, lugar mo yan, Dani, Bulacan. Diba? Hot topic din kami dyan. Nangunguna kami dyan. Kung multo-multuhan lang po, marami pong ghost na flood control project sa amin. Kaya pala nakataka ako, yung ang daming mga tulay na minumulto. Oo, doon pala yun, Kaya pala minumulto yung mga tulay. Kaya, iniisip ko baka pati yung Balete Drive, baka may ghost project yan. Diba? Yung pala ang doon pala nagsimula ang ghost projects. Yun pala ang ating history ng nag-history pa tayo ng flood control project. Anyway, And nalala ko lang pala, Sir Charlie, actually, speaking of bagyo, since sunod-sunod din yung malalakas na bagyo, November 8, bukas, yun yung same date na hinagupit din tayo ng Typhoon Yolanda. Actually, Typhoon Haiyan, international name ito, Typhoon Haiyan. Tinamaan doon yung Leyte. And mukhang bukas yata, papasok na ng Philippine Area of Responsibility, itong si Uwan. Oo. Typhoon Uwan. Anyway, bago tayo mag-break, siguro muna tayo. Shout out muna po tayo na ating mga taga-subaybay. Ito, sige, ikaw muna. Wait, tignan po natin sa ating live kasi ng mga nanonood sa atin today. Ayan, shout out po kay Marie Tiffany Hover. Good afternoon po. Gayon din po, syempre batiin natin, naiwan sa office. Sir Comfy Manalo, hello. Good afternoon. Ngayon linggo, nag-celebrate pala tayo ng Nurses Week. Kaya binabati natin yung mga Taguig City nurses kasama si Jobs Pacanya. Magandang hapon. Magandang hapon sa inyo. Mabuhay ang mga nurse. Tao dito, ibang klase rin siyang, hindi ko siya matatawag na trabaho It's a service, serbisyo siya sa... Saka yung passion, kasi kung wala kang passion sa pag-aalaga sa mga pasyente, di ba? At saka kung maalala ba sa Charlie, there was a generation dito sa Philippines na parang almost lahat ng gumagraduate ay nurse. Di ba? Meron tayong surge ng nurse graduates. Pero lahat yung gusto mag-abroad. Ayun nga lang. And that also reflects din, syempre yung system by that time, 'di ba, na hindi pa masyadong nabibigyan ng tawag dito ng kahalagahan at yung mga nurses natin, which is different na from now kasi after the pandemic, 'di ba, Sir Charlie, parang mas lumakas yung tawag dito support natin sa medical sector kasi mas na-realize natin yung importance nila. Tama ka.
Shoutout din kay Ryan Lindy Lacano, kay Kim Bacaro, Jomel Gonzaga, kay Jazz, kay Sabi Heron, Roxy Busa, Tin Eugenio, Teresa Lucena, Chloe Ann Guerrero, Vanessa Pilar, April Co, Regine Soriano, Donna Miralles, Sel Verondo, Chai and Choi, kay Jelly J, kay Julia O, kay Gillian Atienza and Gillian Atienza, Angela Curia, Rose Quesada Rodriguez, Annabel Gaetano, Steve Sumido, Attorney Desi Gison, Commissioner Bong Gison, and kay Ma'am Elizabeth Gran. Ayan, magandang tanghali po. Hindi pala magandang tanghali, magandang hapon. Ayan. Good afternoon. Sanay ka kasi Oo, nasanay po ako sa tanghali eh. Sensya na. Okay. Ayan, pero ayan po, ngayong araw ay tatalakayin din natin ang mga pinakamalalaking balita sa araw na ito. Pero mamaya po yan sa pagbabalik ng Barangay 13. May mga katanungan ka ba tungkol sa iyong karapatan o problemang hindi masolusyonan? Isang tawag lang at nandyan na si Attorney Bob Ferrer para umagapay sa iyo. Magbibigay boses sa iyong mga hinaing na dapat marinig. Bibigyang linaw yan dito sa Isang Tawag Ka Lang. Kasama si Attorney Bob Ferrer tuwing Lunes, 5:30 to 6:30 p.m. Dito lang sa radyo ng Bagong Pilipinas, the 1206 AM, the future of AM radio. Gusto mo bang maliwanagan ang iyong problema sa legal na pamamaraan? Mga payong tiyak na may legal na batayan at mapagkakatiwalaan. Lahat yan ay bibigyan linaw ni Attorney Melissa Arnesto tuwing Huwebes, 5:30 p.m. to 6:30 p.m. Dito sa The Legal Weapon sa radyo ng Bagong Pilipinas, the 1206 AM, the future of AM Radio. Looking to level up your brand? Advertise with us, where everything you need are rolled into one. All in one. Into one. From news, entertainment, to music, all in the mix. The 1206 AM is your partner in reaching real people with real impact. For inquiries, send us an email at the1206am.ibc@gmail.com or get in touch with us at 02700013053. The 1206 AM, the future of AM radio. Magandang umaga! Bangon, Bagong Pilipinas! Mas pinalakas at mas pinaigting ang inyong himpilan ng radyo sa umaga. Agahan na may kabuluhan. Sabay-sabay nating tunghayan ang maiinit at mahahalagang balitang hatid para sa inyo. 2 oras na balitaan ng may tamang impormasyon at malasakit. Kasama si Alice Noel at Simon Ong. Mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lang sa The 1206 AM. Tututukan ang mga balitang pinag-uusapan. Ang bago, bilis na matamasa ang ating kalayaan. Para sa pagbabago ng Tututukan ang mga usaping napapanahon at di pangkaraniwan. Na naapektuhan ng kabuhayan. na magkaroon ng tulong Kasama sina Princess Jordan, Julius Segovia at Sarina Lusuegro. Tutok 13, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon. Dito sa IBC 13. Sa bawat balita, may koneksyon. Sa bawat issue, may kwento. At sa bawat Pilipino, may epekto.
Ito ang Balitang Konektodo, ang programang hindi lang nagbabalita, kundi nagpapaliwanag kung bakit ito mahalaga sa atin. Kasama si Cecil Villarosa, isang veteranong journalist na may puso sa katotohanan. Pakinggan ang News Bites, balikan ang throwback tayo, at suriin sa anong connect sa atin. Balitang Konektodo, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga, dito lang sa D1 1206 AM. Tututukan ang mga balitang pinag-uusapan. Sulok ang bago, na matamasa ang ating kalayaan. Para sa pagbabago ng Tututukan ang mga usaping napapanahon at di pangkaraniwan. Na naapektuhan ng kabuhayan. na magkaroon ng tulong Kasama sina Princess Jordan, Julius Segovia at Sarina Lusuegro. Tutok 13, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon. Dito sa IBC 13. What's up, mga kadiwan? The 1206 AM is leveling up. May bago at official Facebook page na tayo para mas updated ka sa balita, serbisyo publiko, at mga programang lagi mong inaabangan. Paalala, ang luma nating page ay hindi na active. Kaya like and follow us na. Just search the 1206 AM with no space or scan the QR code. Kasama rin ang iba pa nating social media accounts. The 1206 AM, the future of AM radio. Ayan, nagbabalik po dito tayo dito sa ating paboritong tambayan dito sa Barangay 13. Umalis na po yung ating co-host na si Danny. Pero andito naman po yung ating mga kasama ngayon, ang ating mga magigiting at magandang co-host mula sa Polytechnic University of the Philippines. Okay? Hello po, magandang hapon po. So, para po sa ating unang headline, COMELEC to rule on 30 million donations to Escudero. Nakatakdang magdesisyon ang COMELEC sa 30 milyong donasyon ng isang kontratista ng pamahalaan kay dating Senate President Chis Escudero bago ang 2022 elections. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, nakapagsumite na ng sagot sina Escudero at Centerways Construction President Lawrence Lubiano. Kasalukuyang iniimbestigahan ng COMELEC ang posibleng paglabag ng Omnibus Election Code na nagbabawal sa mga kontratistang may proyekto sa gobyerno na magbigay ng donasyon sa mga kandidato. Itinanggi ni Escudero ang alegasyon at sinabing legal ang donasyon na ibinigay na ginawa ni Lubiano at ito raw ay nagmula sa kanyang sarili o personal na pera. Ayon naman sa naghain ng ethics complaint na si Attorney Eldrigue Marvin Aceron, nanalo umano ang mga kumpanya ni Lubiano ng bilyon-bilyong halaga ng mga kontrata habang si Escudero ay nasa pwesto. Magdaraos ang COMELEC ng pandinig sa November 21 para sa iba pang mga kumpanyang magbigay ng donasyon sa mga kandidato noong 2022 sa kabila ng mga kontrata sa pamahalaan. Ito yung yung very tricky dito kasi ang kinikasyon dito yung kumpanya yung Centerways, pero ang nag-donate sabi nga nila yung si Lubiano na siyang may-ari ng Centerways. So ano ba yan, magkahiwalay bang entity yan, yung tao na may-ari at yung kumpanya. Pero syempre, saan ba kinukuha ng tao yung kanyang pera kundi doon sa kinita ng kanyang kumpanya, di ba? Yun yung argumento kasi ni Senator Escudero. Pero actually lalo siya madidiin dito kasi although dinay niya, pero kung tingnan natin yung SALN, di ba? Yung SALN. Oo, kung ano talaga, kung totoong yung SALN ni Senator Escudero, kasi hanggang ngayon hindi pa rin siya nagpapakita. Naglabas na siya. Si Senator Escudero, 18 million mahigit. Pero nagregalo siya
ng singsing na worth $1 million mahigit. Doon po Okay. makikita yung parang mismatch po ng linabas yung salin sa extravagant lifestyle po nilang mag-asawa. Kaya medyo ka-questionin din po talaga eh. Ang Yun nga eh, 'di ba? So paano mo i-reconcile yung gastusin niya doon sa kanyang salin? 'Di ba? Though ang sinasabi naman ng ibang tao, like, kasi kita naman kung paano yung lifestyle ni yung asawa niya, 'di ba? Grabe. So sabi naman ng ibang tao, like, personal ng pera niya yun kasi 'di ba, like, may business siya, pero hindi pa rin may iwasan kasi mag-asawa sila eh. Alam mo, sige, ganito, no? Pagpalagay natin, no, na yung ginagasa ng kanyang asawa, sariling pera ng asawa niya, so hiwalay. Pero yung nagregalo ka, bawa ikaw, regaluhan kita ng singsing na worth $1 million, alam mo sa'yo ko hingin yun. Diba? Ako ka magregalo eh. Mas malaki pa yung niregalo mo sa pinakita mo. Diba? Alam ang hingin niya sa asawa niya, regaluhan kita ng singsing na worth $1 million, pahingin pera. Sa'yo yung pera. Diba? Scripted. And kung makita niyo yung video, di ba, talagang nakaupo siya at tuwang-tuwa yung kanyang asawa nung binubuksan yung at tiyo pa niya, di ba? Kasi parang bouquet yata yung di ba, doon ang galing yung singsing, di ba? So, and ba, cool na cool, di ba? Bagay nga sa'yo, sir eh. Matagagan lang siya, di ba? As umiinom ng wine, di ba? So, at siya nagsigaw yung kanyang asawa dahil nakita yung singsing. Alam nga, di ba, kung galing sa asawa niya yung pera, di ba, bakit ba, alam ko na narigaluhan ko yung sarili ko ng singsing, di ba? Kaya, paano mo, saan lang galing yung singsing? Doesn't make sense din talaga. Ikaw, anong tingin mo doon? Ayun. Syempre, may ka ba kung saan ba talaga galing yung pera? Diba? Syempre, hindi yun Ghost maiiwasan. din. And tapos, eto, pumasok ngayon tong may donasyon sa isang contractor, tapos nakakuha sa record naman to na ng bilyong-bilyong halaga ng proyekto. So, pero actually, eto maliit pa to kasi meron pang meron pang isang contractor yata sa Sorsogon na ang parang nakalink din sa kanila hindi ko exacto malikot, pero yun lalabas sa Comelec investigation yun eh. So maraming mga Naglalabasan. projects at infra projects na pumasok dun sa mga contractor na di umano ay malapit sa mga eskudero. Actually, eto yun nga yung sa insertion sa budget nung 2025 budget, no. Parang lahat tinuturo, although tinuturo din si Senator Escudero, no, kasi siya yung Senate President noon, tinuturo din si dating Speaker Martin Romualdez. Ang problema doon, ako rin, hirap akong papaniwala yung sarili ko na hindi involved si Speaker Martin Romualdez. Kasi syempre, paano nangyari yan kung hindi mo alam ikaw yung boss chief ng house ng lower house, no? Pero yung kasi walang paper trail, hindi siya nag-appear sa BICAM, walang video, wala lahat at wala siyang pirma. Pero si Senator Escudero, nung siya ay Senate President pa, siya ay nag-appear mismo sa BICAM, nung tinalaka yung budget para i-reconcile yung differences ng House version at ng Senate version. So doon nga sa BICAM yun eh. So nag-appear siya doon at sabi nga doon nagkaroon ng insertion na 142 billion para sa mga senador. Laki. Diba? Ang laki. At actually, yun nangyari doon kasi nawala yung nawala ng budget doon, PhilHealth. Kaya nasira budget na PhilHealth doon nilagay. Okay. Parang para sa mga Pilipino, no? Pati yung mga sa DepEd budget, nabawasan ng DepEd budget. Kasi sa constitution natin, ang priority natin sa budget, edukasyon di ba? Education sector. Pero dito sa 2025 budget, kasi sabi nila, mas malaki daw ang naging budget ang DPWH kesa sa DepEd. Kaya maraming ipapaliwanag gayon si Senator Chis Escudero. Grabe.
Para naman po sa ating ikalawang headline, Cusi's arraignment on Malampaya graft case moved to January. Muling ipinagpaliban ng Sandigan Bayan ang arraignment ni dating Energy Secretary Alfonso Cusi kaugnay ng kasong graft sa pagbebenta ng 45% stake ng Chevron sa Malampaya Gas Project sa Odena Corporation ni Dennis Uy noong 2019. Ayon sa ulat, naghain ng panig ni Cusi na pinangungunahan ni Senior Counsel Attorney Roy Rondain ng motion upang walang bisa ang amended criminal information, kaya ipinagpaliban ng 3rd Division ng Sandigan Bayan ang pagdinig. Itinakda ang bagong arraignment sa Enero 16 ngayong 2026. Pinagpaliwanag din ng hukuman na pinangungunahan ni Associate Justice Carl Miranda si Cusi sa kanyang pagliban sa pagdinig ngayong Biyernes. Nag-ugat ang kaso sa ulat ng Senate Energy Committee na kumestyon sa pag-aproba ng Department of Energy sa 545 million na Malampaya deal sa kabila ng kabiguan ng Odena na makapaglatag ng mga kinakailangang dokumento at audited financial statements. Una nang ibinasura ng ombudsman ang reklamo noong 2012 dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ngunit binawi ang desisyon noong 2024 matapos makita ang probable cause upang sampahan ng kaso sina Cusi at ilang opisyal ng DOE. Alam mo, ito si Dennis Uy, no? Lumaki ang negosyo ito ng panahon nung panahon ng nakalang administration. Ayan, alam niyo dito? Yun. Sa kanya yun. Okay. Kaya ang hindi ko sasabing illegal yung mga pero sabi ko lang yun yung obserbasyon ng iba, kaya ito nasisilip yung mga dealings niya with the government kasi parang all pa sa atin bigla siya lumaki nung panahon na kalang administration. And lalo pa, di ba, gaya niyan, kine-question dito na kulang-kulang yung kanyang mga dokumento pero naibigay pa rin sa kanya yung shares ng Malampaya. Syempre ibang usapin to at ang bigat nito. Yung Malampaya balon, kumbaga, di ba, Malampaya, oil field, no? So, yung pera dyan, para sa kang balon, bumabalon lang yung pera dyan. Di ba? Wala ka lang kumbaga, ang puhunan mo lang dyan para i-extract yung mga langis, di ba? So, wala ka ng para kumbaga picking apples lang dito. Tapos, nakuha mo sa ganung-ganung sistema lang na kahit kulang ang dokumento. Actually, hindi lang ito, yung mga questionable dealings nung panahon ng nakalang administration, kahit yung IMAP na 7,000 lang ang paid up capital nakakuha to ng kontrata sa gobyerno nung panahon din ni Al Cusi. Kaya ayun, ngayon binubusisi na ngayon niya ng kasalukuyang administrasyon. Sana matapos na ito, sana malinawan kasi unfair sa both sides, di ba? Kung mali naman yung allegation, unfair sa kila Al Cusi, kila Dennis Uy, kasi pinagbibintangan sila, pinagdudahan na hindi na pala totoo. Pero kung totoo man yan, ba unfair naman sa atin kasi sa atin dapat napunta yung yan. Tama. Tayo dapat ay kinabang yan, tayo mamamayan. Bakit po kaya lagi na move sa later date yung arraignment? Syempre, kung ako yung abogado, di ba? Kung ako lang to, hindi po sabi ako ito yung diskarte nila. Ako lang. At kita kong medyo tagilid. Syempre, hanggat maaari, mag-ano ko para ma-postpone, ma-delay yung hearing. Tsaka, syempre, high profile case kasi siya. So, syempre, kailangan talaga, sa detail, di ba? So, yung carefully balance, yung anti-graft court sa Pilipinas, carefully balance yung procedure niya. Kaya feel ko, kaya siya palagi napupusun or nagtitake ng time talaga. Pero tsaka, diba, sabi ko di ba, kung ako ang lawyer, bakit ako mahina? Ato yung nangyayari sa mga medyo napansin ko lang dahil sa tagal na pagko-cover ko, pagka alam mo yung mahina yung kaso, ay mahina yung
depensa ng akusado. Kita mo, panay move niyan to delay. Pero di ko sabing ganun po diskarte ni Attorney Roy Ronday ng counsel nila Alcusi. Tama no. Oo, tsaka year 2022 nag-start na mabasura ng ombudsman yung case. Pero tama yun, no? Kasi yun nga, siguro hindi tayo mga lawyer dito, no? Kaya nga eh. Pero yun nga, di ba, sabi niya binasura. Tapos binuhay. Ako sa limitadong kaalaman ko, no, yung meron kasing hatag na double jeopardy, di ba? Siguro diba, meron tayo minor subject sa school, di ba? Siguro naging part ng yun sa saan ba yun? Kasi ako nakuha ko yun nung kumuha ko ng accountancy, meron akong subject sa law, no, na yung double jeopardy, na kapag dismiss na yan, hindi mo na pwedeng kasuhan ulit yung tao. So hindi ko alam kung mag-a-apply to dito. Hindi po tayo abogado. Okay po. Para sa ating huling headline, Henry Alcantara ni mastermind in flood control bribery scheme. Dalawang dating district engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang nagbigay ng sinumpaang salaysay sa Department of Justice o DOJ, kung saan itinuro nila ang dating hepe na si Henry Alcantara at ang kanyang chief of staff bilang umano'y mastermind sa malawakang flood control bribery scheme na nagbigay umano ng bilyong-bilyong piso sa mga mambabatas bilang payoffs. Sa kanilang affidavit, sina Bryce Hernandez at JP Mendoza, na kapwa dating project engineer ng DPWH, ay naglantad na si Alcantara ang umano'y namimili ng mga kontratista, nagtatakda ng mga porsyento at ginagawang structured bribes ang mga pondo para sa mga flood control projects. Iginiit nila na direktang nakikipag-ugnayan si Alcantara sa mga senador at kongresista na tinatawag ng proponents, na siyang nagtutukoy kung aling mga proyekto ang isasama sa National Expenditure Program o NEP. At General Appropriations Act GAA kasama ang kanilang bahagi sa bawat transaksyon. Ani ni Hernandez at Mendoza, bawat malaking cash movement mula 100 million hanggang 1.2 billion pesos ay ginagawa lamang sa utos ni Alcantara. Tinukoy din nila si John Carlo Rivera, Chief of Staff ni Alcantara, bilang tagapangasiwa ng logistics at records operation, na siya ang naghahanda ng mga project summary, nag-aayos ng cash packing at nagtuturo ng mga drop-off points. Batay sa affidavit, may mga mababatas din umanong nakinabang mula sa mga proyekto sa Bulacan, kabilang ang mga kongresista na sina Danny Domingo ng District 1, Agustina Dominic Pancho ng District 2, at dating Representative Ambrosio Cruz Jr. ng District 5 na tumatanggap umano ng 6% na pass-through share sa bawat koleksyon. Itinanggi naman ni Domingo sa kanyang naunang Facebook post na may kinalaman siya sa iskandalo. Kasama rin sa mga idinawit na mga engineer, sina dismissed Ako Bicol Party List Zaldico, ilang senador, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Co-Commissioner Mario Lipana, at dating Caloocan City District 2 Representative Mitch Kahayon Uy. Samantala, inirekomenda naman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang paghahain ng mga administrative case laban kina dating DPWH Secretary Manny Bonoan, mga Undersecretary Bernard at Maria Catalina Cabral at ilang iba pang opisyal ng DPWH. Grabe, parang pelikula no? Parang sa palabas yung mga gantong nangyayari. Kala ko sa palabas lang ito. Sobrang Grabe, di ba? Organized, napaka-hands-on sa mga step by the step yung mga nangyayari sa kanila, no? Kakalula, di ba? Nakakalula to. At yan, ngayon natin maramdaman yung epekto niya pag dumating to si Bagyong Uwan. Si Uwan. Signal number 5 siya eh. Po, nakakatakot. Sana lumihis, no? Yun. Gaya nga yan, di ba? Yun, sabi. Pero kasi eto, alam to yung
yung pinutukoy kasi nila Hernandez and Mendoza, yung mga project lang to sa bandang Bulacan area, Pampanga, and siguro inabot yung yung Caloocan dahil kasi sinama si dating Caloocan na congresswoman Mitch Cahayon. So limitado pa to yung scope. So kung meron mga dito, baka meron din sindikato sa ibang lugar. Diba? Halimbawa gaya niyan, yung Cebu. Doon nakita, 'di ba, yung Cebu palpak din yung yung flood control projects, 'di ba? Magkano nila 26 billion. Ano nangyari? Grabe. Hindi naman dama. Hindi lang maraming lugar. So, sabi baka naman kung totoo to yung allegation nila Bryce Hernandez at Mendoza na si Alcantara yung mastermind, baka on a limited scale, baka hanggang doon lang sa area na yan. Baka naman meron pa tayong madiskubre Sa ibang area, may naka-designate din na ibang dyan. Mastermind. Malalaman natin yan. Kasi, di ba, sino, iba ang district engineer ng Cebu. Di ba? O sino ang nagmaniobra kung totoong may anomalya din sa flood control projects sa Cebu. Sino nagmaniobra doon? Isang malaking diba? Hindi na siguro si Alcantara. Kasi syempre kanya-kanya kanya-kanya namang area yan di ba? Ay, nakakalungkot dun kasi isang area lang, ganon, tapos ang laking pera. Oo. Yun. Tapos kung iisipin mo, iba-ibang area, tapos doble-doblehin mo yung pera na dapat sa taong sa Pilipinas, di ba? Tapos nabubulsa lang pala. Ay, tapos kung totoo nga yung sa Sorsogon, di ba, yung kila Senator Scudero, sino nagmaniobra doon? Oo. Di ba? Kasi So sino ang sindikato naman doon sa maraming sanga yan sa lugar na yun, di ba, sa Bicol? Sanga-sanga ng mga So branches. malayo pa to alam mo na, ang nakatawa lang ako dito ang nag-expose dito at ang nagpatawag ng investigasyon, paulit-ulit tayo dito, nagpatawag ng investigasyon ay si Pangulong Bongbong Marcos, diba? Pero siya ngayon sasabi na siya daw yung kulap. Ikaw ba, kung ikaw yung kulap, ba't pa-imbestigahin sarili mo? Diba? O ikaw yung may kagagawan nun. Hindi ko pinagkatagol itong presidente na malinis, kasi sabi ko nga, di ba, kanina nung us kami ni Katambay Dani, di ba, na pag nagdeklara ka tatakbo ka, ang dahil na malapit sa'yo. So minsan hindi maiwasang marumihan ka dahil kasi kailangan mong isustina yung pagbigay doon sa mga yung constituent. Kasi kung hindi ka magbigay, masamang leader ka. So parang ang hirap isipin na may malinis tayong leader. Pero kasi sabi ko lang, bakit niya po pa-imbestigahan yung flood control projects kung siya mismo ang involved? Tingin ko po kasi hindi ko po sinasabi na inosente siya or hindi. Pero tingin ko po kasi siya po kasi yung pinaka may responsibility dyan kasi siya po yung leader ng Pilipinas, ng bansa natin. So, ayun, kahit po involved siya or hindi, tingin ko po talagang papaimbestigahan niya rin talaga. Like, wala siyang choice. Tama naman yun, di ba? Tama yun. Na syempre, by virtue of command responsibility, tama yun. Pero, maraming nangyayari dyan na hindi nakakaabot sa taas. Kasi ako, minimaintain ko dyan ang corruption, institutionalized corruption, bawa yung kasi diba, inamin nila Vizcaya 2016 pa lang nagsimula sila, may yung pork barrel scam na kayo pinag-usapan namin kasamang Katambay Dani. Nagsimula pa yan panahon pa ni nila FBR, BR, na silang FBR. So bakit nagpalit ng presidente, nagpalit ang mga sekretary, bakit nandiyan pa rin? So ang sasabi ko nga dyan, ang tingin ko, ang corruption ay, ang institutionalized corruption ay nanggagaling sa mid-level. So, di ba? So, kahit sino maupo dyan, bawa, kung panahon pa ni FBR, simula yung pork barrel scam, pag upo ni Pangulong Era, pag upo ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, nandiyan pa rin. Kasi, nasa gitna. So, pagdating mo, ikaw, presidente, or ikaw, bagong sekretary, pagdating mo, sabihin na sa'yo ng boss, eto, kalakaran. Diba?
nakalatag na. Di ba? So, hindi na nakakaabot sa presidente, no? O pwedeng nakakaabot, boss, ito pala kalakaran doon, di ba? Pero ito, ang tingin ko, kahit by virtue of command responsibility, dapat padagot siya, no? Pero, ang tingin ko, hindi siya kanya umabot kasi piniimbestigahan niya. Di ba? Hindi mo gagawin isang bagay na ikakapahamak mo eh. Di ba? Totoo naman. It makes sense naman talaga. Logic lang. Oo. Imbestigahan mo nga to. Sorry po. Imbestigahan mo nga to. Pagdating na investigasyon, ikaw pala tinutumbok ng investigasyon, di ba? Parang palabas din talaga. ang hirap naman doon. Kaya ako, naniniwala po ako, no, sabi ko nga, hindi ka gagawa ng bagay na ikakapahamak mo. So, naniniwala po ako rito dahil siya ang nagpa-imbestiga sa usaping to, no, hindi ko sabi po sa lahat, no, hindi ko lalahatin syempre. Baka pero mas malamang po sa usaping ito, malinis po yung kamay ng ating Pangulo. Yun, di ba? Tapos, ito, and sa kabila, no, ng mga panawagan na siya bumaba dahil sa corruption, no, massive corruption to eh. Yung na-discover eh, di ba? Siya naka-uncover wala pong kumbaga hindi matrace back sa kanya eh. Kaya nung nung rally, nung kumatandaan nyo yung September 21 rally, di ba? Ang sabi, dun daw, yun na yung ultimate rally para pabagsakin si Pangulong BBM. Hindi nag-materialize. Kaya nga sabi ko doon sa aking column sa Manila Times, no, this administration is enjoying its finest moment. Kasi the mere fact na sinurvive mo yung biggest threat, no, sa iyong panunungkulan, yun na yung finest moment mo. Dahil lahat nag-expect no na eto na dito babagsak yan. Na-survive niya. Eto kayo, may bagong threat, no, yung may rally daw next week. 3 araw. Ako pag po rally 3 araw, medyo duda po ako sa agenda nun. Ba't ka ba namagan 3 araw na rally? Ang ibig po sabihin, in-expect na masusustain nila yung mass up ng mga tao doon sa lugar para ma-maintain yung 3 araw na rally. Kasi kapag na-maintain mo po yung ganong katagal na rally, 3 araw, na-sustain mo yung malaking bilang ng tao, iba na po ang panawagan nun. Diba? Kayo, diba? Balikan nyo yung kasaysayan, yung mga people power, yung people power. Malaki. Diba? Speechless. Actually, maraming sa ngayon totoo lang, may mga ngayon na tingin ko dapat kasuhan na ng inciting to sedition eh. Kasi yun kasi ang namaga po ito isang religious sect, pero siguro dapat patawag ba yung agenda ng rallying to, bakit 3 araw, and isang kongresista, di ba, nanawagan naman na humiwalay ang Visayas at Mindanao sa Pilipinas dahil daw dahil nga itong si Pangulong Bongbong ganito, napaka-corrupt. Ang tingin ko doon, inciting to sedition na po ito. Diba? Nanawagan ka, may wala yung Visayas at Mindanao. Oo, diba? Ano yun? Kasi wala mang alam, wala yata ko sa to, kundi pusa eh. Baka mag-build siya ng sarili niyang empire. Sarili niyang bansa. Ano yun? Hindi ko, alam mo, totoo lang. Na ako rito, kita ko natutuwa rito. Siguro alam niyo na kasi tinutukoy ko, di ba? Kaya nga, kung ano nang pinagsasabi dito eh. Daw, humiwalay, and nako,
Anyway, yan po yun. Yan po ang ating pinakamalaking balita sa araw na ito. At syempre, kasama natin sa ating news roundup ang ating magigiting at magandang reporters from Polytechnic University of the Philippines, si Angel, si April at si Andy. Okay, magbabalik po ang ating tambayan dito sa Barangay 13. Huwag po kayong aalis. Agree ka ba? Kasi kami, agree na agree. Dito, hindi lang basta tanim at ani ang usapan, kundi buhay, kabuhayan, at kinabukasan. Agree ang bida at kaalaman ang ani. Kaya't huwag magpahuli. Makinig na kay Alice Noel. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Sa radyo ng Bagong Pilipinas, the 1206 AM, the future of AM radio. Agree na tayo. Turn up the energy and let the mobile circuit take you on an electrifying ride. Every Friday night, experience the ultimate party vibe as the hottest mobile DJs light up the airwaves. Spinning non-stop hits from 10 p.m. to midnight. With the Sting and DJ Yana bringing the heat. It's a show that's guaranteed to keep you moving and grooving. Only on the 1206 AM, the future of AM radio. Mga showbiz chika at intriga. Ano nga ba ang latest sa mga paborito mong artista? Huwag mag-alala dahil sina Miss F at Joey Austria na ang bahala. Dadalhin nila sa inyo ang latest trending topics at freshest news in the showbiz world. Dito sa EPAL o EPAL. Ito pala ang latest. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, mula alas 12:30 hanggang alas 2 ng tanghali. Dito sa 1206 AM, ang radyo ng Bagong Pilipinas. Ito pala ang Nagbabalik po ang ating Barangay 13. Siyempre, kami pa rin po ang inyong kabarangay, Charlie Manalo. And time check, it's 3:16 in the afternoon. Mga kabarangay, no? Kung matandaan nyo, no? Kanina pinag-usapan si Congressman Miao ngayon, makakasama naman natin yung representative ng Bicol Salo Party List na walang iba kundi si Congressman Terry Ridon. Baka marami pa siyang balitang pusa. Magandang gabi po, sir. Hindi po, sa taas. Yan. Kong? Oo. Kong, nandiyan na pa, nandiyan si Kong? Ay. Kali. Hindi ko marinig dito. Wala sa monitor. Meron yan. Kong, ayan. Magandang hapon, Kong. Ay. Magandang hapon. Okay, miss ka lang namin. Kong, ano ba natin? Anong latest? No? Ito, marami ka issue kila Congressman Pusa. Baka may balita Pusa ka dyan, o ano? Mga investigation natin sa Kongreso. Pa-update naman, Kong. Hindi, ang pinaka update lang talaga natin yung nakatakda na pong hearing sa November 19, Wednesday, ng Manila Bay Dolomite Project, no? So, sisiya sa atin po dyan yung necessity ng proyektong ito. Pangalawa, yung pong
impact po nito doon sa flooding sa areas po ng Ermita Malate, kasi sinabi ng MMDA parang contributory po sa flooding daw po yung Dolomite Beach Project engineering design, no? So yun ang pangalawang bagay na pag-uusapan. Tapos pangatlo, syempre yung project implementation na, kung overpriced ba siya at parang similar ba yung pricing niya doon sa nakita ho nating mga kaso sa flood control controversy po ng DPWH. Pero kung yung etong issue to, ano ba to, sa DNR lang o mukhang kasama rin ba dito ang DPW sa pag-execute itong project to? Kasama lahat yan. Kasi malaki proyekto yan eh. Minimum ng 389 million, total of around 500 million po yung ginastos para dyan sa kabuuan po ng proyektong ito. Tapos po ay ang implementing po niyan ay DPWH. Ang originator lang po ng proyekto, DNR. At syempre, yung Manila Bay Rehabilitation po, iba't ibang mga ahensya po yung ma-involved. No? So, maimbitahan niyan lahat. DPWH, DNR, MMDA, pati City of Manila, kasi nag-iikot din po si Merisco nung pong nagbabagyo. Medyo nababarahan ho talaga yung mga estero ng Padefaure at iba pang mga lugar, no? So importante makausap din natin siya. Kasi parang ito yung noon kasi nung wala pa yung Dolomite na yan, pinag-usapan naman ni dati actually naging guest si dating Senator Tolentino sa isang video follow. Pinag-usapan na po yung flood control project diyan sa area niya, sa Malate area. Mukhang doon pa lang kasi parang may barado na yung mga drainage diyan papuntang dahil sa mga establishmento na binigyan ng LLDA clearance. Kaya so hindi lang sa Dolomite yata ang issue ng pagbaha diyan. So yan ang kailangan natin siyasapin kasi no less than yung MMDA chair po, no, Don Artes, in one interview ang tinuturo niya yung pong design. Ito pong sewage treatment plant sa ilalim po ng Dolomite Beach, no? Kasi nga nagsara sila ng mga drainage outfalls dyan na nag-imbuto sa isang sewage treatment plant. Kaya ibig sabihin, pagka malakas yung tubig, bumabagal ho yung pagdaloy niya palabas sa Manila Bay. So kung sasabi dati ni Senator Tolentino na may mga baradong drainage dyan, nadagdagan pa nung nilagay itong Dolomite. Parang gano'n, no? Siyempre, kung puno yung estero, science lang yun, di ba? Yung pagdaloy ng tubig. So, kung mas maliit yung tubong dinadaanan, mas mabagal ho yung pagdaloy niya, di ba? So, siyempre, marami hong tanong dyan. Yung pong design din mismo ng sewage treatment plant, parang napakalaking tanong ho yun kung dapat bang mas malaki sana o mas marami sana ang ipinayo na sewage treatment plant dyan po sa lugar na yan. Kung maiba naman ako, balik kasi ito talaga itong kasi dahil nasa DPWH din naman tayo, hindi talaga maiwasan balikan natin itong issue ng flood control projects, yung mga ghost yan, yung mga substandard. Kasi tinigil yung investigasyon ng Kongreso dito wala na po ba para buhayin tong investigation na to? Hindi, yung sa amin po kasi syempre pagka nagtutuloy po yung investigation ng ICI, ang position po ng Kongreso, dapat si ICI na lang ibato, no? Yung pong pagsisiyasat, lalo tigit pagka may mga legislators, senador, saka congressman yung nasasangkot, kasi syempre para tayong nag-imbestiga ng mga sarili natin, ayaw naman natin ma-question din yung integridad, no? Pero yung sa ibang mga issues, halimbawa katulad ng farm to market roads, super health centers, saka yung po mga local government projects, hindi naman yan sakop nung suspension ng Infracom. So tingin ko pwede mo magkaroon ng mga panibagong resolusyon dyan po sa bagay na yan. Pero may mga question po kasi kung sa sa legal basis nung
ICI yung ano siya ng investigation. Ano daw ba yung legal niya, basis niya, no? Kasi parang ang House kasi tsaka ang Senado merong siyang oversight function. Saan ba kumukuha ng anong legal basis ang ICI para imbestigahan tong mga issue usaping to? Tingin ko, kung yung pinag-usapan natin, yung Supreme Court case laban niya, para medyo mababaw ata yung kaso na yun, ano? Kasi, ang totoo, yung executive order ng Pangulo, yun ang pinagbabatayan po ng ICI. Kailangan natin balikan din, nung nagdaang mga gobyerno, meron tinatawag na Presidential Anti-Corruption Commission. Sa totoo lang, parang medyo similar lang naman yung mga kapangyarihan itong mga kapulungan na ito. Ibig sabihin, mas targeted lang yung sa ICI at talagang patungkol po sa flood control at infrastructure corruption. Pero I think basically the same po yung pinaghahalawan niyang kapangyarihan, no? Yung kapangyarihan ng executive na magsiyasat din po ng mga proyekto within their own department, no? So, tingin ko yun. Pero tama po kayo, merong limitasyon yung pong kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng magkaroon ng subpoena at saka contempt powers. No? Yung subpoena niya hanggang para sa mga taong executive lang. Pero pagka legislature at saka mga private persons, hindi ho niya pwedeng ipatawag. Yun nga po, may limitasyon po. Hindi kaya yung yung Senado, di ba, yung Senate counterpart nyo, ayaw tumigil ng investigasyon. Nagtutuloy pala sila. And sabi nga nabasa ko, no, si Senate President Tito Soto, na kapag hindi kapag sinumo nila si Congressman Saldico at hindi ito nag-appeal, mag-issue sila ng warrant. Mag-issue sa subpoena. Hindi, kapag ayaw talaga, mag-issue sila ng warrant of arrest. Ito po yung para kay Congressman Saldico, former Congressman Saldico, pwede nilang gawin yun kasi hindi na Congressman Saldico eh. Di ba? Pero yung sa mga nakaupong mga kongresista at nakaupong kasama nila sa Senado, tingin hindi ata nila pwedeng gawin yun. Kasi nga, syempre, parang mabasag nga yun sa interparliamentary courtesy. Hindi, yun nga po. Yun ang walang, yun ang limitasyon ng ICI. Wala silang ganung power, di ba? Yun talaga, totoo naman yun. Kaya, syempre, may mga nagsusulong ngayon ng mga iba't ibang mga forma, no, nung pagpapalakas ng ICI. So, hopefully, pagkabalik ng Kongreso next week, magkaroon na unang pagdinig dyan po sa bagay na yan. Grabe to, no? Grabe yun, no? Yung extent kung totoo, no? Kung totoo yung corruption mga allegation ng corruption sa dito sa flood control project, grabe yung extent nito. Tama naman. Pero sabihin, talagang dapat all-encompassing yung pong pagpapanagot natin. Sabihin, talagang lahat ng mga sangkot dyan, lahat ng kumita dyan, magkaroon po talaga ng kaukulang kaso dyan po sa ombudsman, no? I think nagsisimula naman ho yung mga referral ng ICI. So, binabantayan na lang po natin kung ano yung magiging kasi nga, yung gaya yan, di ba? Yung nung unang lumabas si Ginang Sara Diskaya, sabi niya nagsimula sa 2016. Nung lumabas yung asawa si Ginong Carly Diskaya, sabi niya 22. Pero nilinaw yon ng kanyang lawyer, no, na kaya 2022 lang ang kanilang binabanggit kasi yun lang hiningi daw sa kanila. Wala na yun. Matagal na yung usapan na yun. Parang wala na nga naniniwala sa kanila kaya nga diba? Parang nagpapalusot na lang kasi tinanong naman namin sa kanila yun nung hearing ko bukod dun sa bago sa 2022 meron ba? Hindi ba? Ang dapat mong sagot doon, wala. Ang sabi niya, wala. Hindi ba? Sabi niya, wala. Kaya nga wala naniniwala sa kanya Kasi sabihin, hindi pwedeng sabihin ngayon ng abogado na hindi. Ang requirement lang naman sa kanila,
2022 ang simula. Parang medyo magkabangga yung ganung posisyon eh. Ganung magkabanggang posisyon din. Kung may tanong lang ako, kasi sarili ko analysis to kasi parang napansin ko na half truth half lie yung mga testimonyang binabanggit itong mga to, no? Parang meron sila mga binabanggit na tao na alam naman natin ay sangkot, no? Hindi ba natin alam, no? Sa tingin natin ay sangkot, no, sa anomalya. Pero meron din sila mga taong binabanggit na sa tingin natin ay malabong masangkot. Hindi ko po sarili ko lang po pagtingin to. Gaya po binabanggit na si Congressman Roman Romulo, na alam naman natin ay alyado ni Mayor Vico Soto sa Pasig. Bakit po tatanggap si Congressman Roman Romulo o bakit siya mag-ipag-deal kay La Diskaya kung siya ay alyado ni Mayor Vico? At ang mga Diskaya din, bakit sila mag-ipag-deal kay Congressman Roman Romulo kung alam nilang mga gamit lang kikitain nun para labanan din sila? So parang walang logic eh. So ang sakit po, tingin ko baka sadya pong sinasabotahe ang testimonya. Tingnan mo kung mag-apply ito kasi di ba although recommendatory ang Senado at Kongreso, no, para mag-file ng kaso, syempre ibabato niya yung in transcript diba, ng hearing, no. Pagdating po sa korte, diba, meron pong tinatawag na yung prinsipyo ng falsus in unum, falsus in omnibus. So sabihin, pag nakita po ng korte na may mga mali doon sa testimonya, ibabasuro po ng buong-buo yun. Well, sa isang bahagi, totoo yun. Pero case to case kasi din syempre yung implementation ng prinsipyo na yun eh. Kasi ang makakapagpasya naman dyan yung judge na humarap. Kasi ang totoo naman, nangyayari talaga yan sa korte. Kung saan talagang umaamin ka lang sa ibang bagay, tapos hindi ka umaamin o nagsisinungaling ka sa ibang bagay. So, ibig sabihin, kailangan ngayon tasahin yung particular na positive statement mo. Halimbawa, sinabi mo na tumanggap ka, di ba? Tumanggap yung kausap mo ng pera na tingin na ng mga tao talagang totoo yun, di ba? Tapos may sinabi ka halimbawa para isalba yung sarili mo na halimbawa yung sa kay Bryce Hernandez na hindi ako nagkakasino. Pero pinakitaan ng mga contrary evidence. So, ang magiging pagpapasya ng judge doon, hindi niya ibabasura necessarily lahat ng sinabi ni Bryce. Ang pagdidesisyon niya doon, yung sa usapin ng may tinuturo siya na may mga tumanggap ng pera mula sa kanya, halimbawa. So, ibig sabihin, pwede talaga yung mangyari na nagsasabi siya ng totoo sa isang bagay while nagsisinungaling sa ibang bagay. Ibig sabihin, hindi yun ultimately ibabasura. Nakadepende yun sa appreciation ng judge or justice na titingin dun sa kaso. Hindi po kaya ba question yung kanyang credibility doon na sinungaling pala yan bakit natin papaniwalaan? Hindi, maka-question talaga. Pero ang problema kasi halimbawa, pagka may sinabi siya halimbawa, may nakatanggap na ganito, person A ng pera, 10 milyon. Ang problema naman sa bagay na yan, hindi lang naman isang tao yung magsasabi, hindi naman tayo pwede siyempre mag-convict on the basis of one allegation, diba? Pero kung may ibang tao nagsabi, person B, tama ko, si person A, tumanggap talaga yan. Andun nga ako eh. Di ba? So, sabihin, kahit medyo mababaw wasak yung credibility ni Bryce, marami siyang mga ibang statements, for example, hindi nag-corroborate nung statement niya na itong si person A talagang tumanggap ng pera eh. O, hindi, delikado yun, di ba? Yun ko. Anong tingin mo sa nahantong tong investigasyon na to? May makukulong ba rito? Tingin ko naman may makukulong dyan. Tingin ko hindi din papayag yung mga tao na walang makulong dyan ng mga matataas na opisyal, legislators, proponents, di ba? Kasi proponents ngayon sa mga hearing, nakita na natin congressman, senator, executive official. Di ba? Hindi lang mga taga-kongreso at
Senado yan eh. Doon sa testimonya ni Bobby Bernardo, di ba? Ang sabi niya, mga undersecretary pa yung kung nakikipag-usap, no? Nung panahon na yun. Di ba? So, marami hong mga dapat mapanagot dyan. Hindi ho pwedeng mga tauhan, middle management ng DPWH yung makasuhan dyan. Kung kanina pag-usapan namin ng mga estudyante sa PUP yung estado ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, kasi may mga nanawagan na siya'y bomba sa pwesto dahil nga sa massive corruption. Samantalang siya rin naman po ang nanawagan o siya lang nag-expose ng gintong ng corruption na issue na to, at siya ang nanawagan ng investigasyon. Sa mga darating na araw may mga rally pong magaganap. Sa tingin niyo ba nasa matatag pang estado ang administrasyon to or well, ang totoo naman ho kailangan ho talagang mag-focus ng pamahalaan. Una, sa pagpapanagot, tama po yun. Pero pangalawa, hindi ho talaga dapat bitawan ng administrasyon yung mga mas batayang mga usapin. Katulad ng pagkain, trabaho, no, at mga kapakanan po ng mga kababayan natin. Kasi hindi naman talaga yung mahalaga sa mga tao eh. Hindi ba? Kumbaga, hindi dapat bitawan yung corruption issue. Pero mahalaga talaga yung bumabalik tayo dun sa yung paglikha ng trabaho, pagpapababa ng presyo ng pagkain. At saka ito, halimbawa, dito sa mga bagyo, yung agarang pagtugon doon sa mga pangangailangan ho nila. Kung ibang issue naman, saglit lang, no. Nabasa ko kasi kanina, no, or kahapon ba si Congressman Pusa, nanawagan na humiwalay ang Visayas at Mindanao sa Pilipinas. Ano po tingin niyo rito? Di ba insight ito si Disyo na to? Dapat pa ba siyang manatili sa Kongreso pag ganito yung panawagan niya? Kung okay na sagutin, baka po. Hindi, okay lang yun. Kasi nga, una sa lahat, parang inciting to sedition na yun. Kasi parang dismemberment na ho ng Republika yung gusto niyang mangyari. Di ba? Pero pangalawa, at ito yung mas mahalaga, sa totoo lang, dapat hindi na ho masyado pinagpapapansin kung ano man yung mga sinasabi ho ni Congressman Barzaga. Kasi, ano po rin niya, marami naman sa mga sinasabi niya, una, parang hindi naman din niya talaga buong napag-aralan at nasiyasat, di ba? Parang meron siya laging mga ganyan, yung mga very grand narratives, no, na binabanggit. Pero kulang dun sa kulang sa detalye, yung pong mga binabanggit niya. Di ba? So, parang mahirap seryosohin, no? Yung pong mga ganyan. Kasi hindi lang naman yan dyan nagsimula. Yung pangalawang punto, yung sa panawagan niyang i-abolish yung PCG. So basically, isa pa yun. Ang posisyon niya, parang posisyon ho ng China. Dito sa usapin po ng West Philippine Sea, no? So, medyo parang siya kailangan natin pag-isipan kung dapat nga siyang seryosohin pa kung ano man yung mga binabanggit niya. No? Kasi kung gusto niyang seryosohin siya ng mga tao, hindi okay naman yan. Karapatan niyang sabihin yun. Pero dapat meron hong detalye, hindi pwedeng kasing iksi lang ho ng Facebook post. Yung pong mga gusto nating mga ipanawagan para kumbinsin yung mga kababayan ho natin. May nag-file po ba ng complaint sa kanya sa Ethics Committee? Meron ho yan, I think nakaram pa yan eh. So next hearing lang po yan. Tingnan pa ho natin kung ano yung mangyayari dyan. Hindi ko lang maalala kung ano na yung patensya. Dami kasi ng mga nangyari na over the last couple of weeks. Oo nga. Hindi ko na maalala kung ano yung mga batayan na binabanggit eh. Kung bakit ho either gustong pasuspindihin, i-censure, o gustong patalsikin si Congressman Barzaga mula sa Kongreso. Kong, any parting words? Siguro panghuli na lang, kailangan talaga nating tutukan pa rin, no? Kung usapin po ng flood control corruption. Siyempre, dahil nakita ko natin, matindi ho talaga yung inabot ho ng mga kababayan ho natin sa Cebu at mga karating pong lugar. Kailangan natin mapanagot lahat po ng mga sangkot sa ghost substandard projects. At sa totoo lang, at kailangan natin maging malinaw, hindi ho iilang mga tao lang
yung pong mga sangkot dyan. Tingin ko, for as many as we have provinces or as many as we have areas in the country, ganun din ho kadami yung mga sangkot, no? Doon sa mga makikita ko natin yung mga ghost projects or mga substandard projects po sa flood control. Maraming salamat po. Bicol Saro Party List Representative Congressman Terry Ridon. Kong, maraming salamat. Sunod, salamat sa kapaunlak. Sa sunod, imbitahin namin ulit kayo. Maraming salamat, Charlie. Thank you. Kong. Okay, magbabalik po ang Barangay 13. Huwag kayong bibitaw. Magandang tanghali! Lahing kayo manggi. Sa mundo ng impormasyon, kanino ka ba dapat maniwala? Tandaan, tanghali na lang ang tapat. 30 minuto na maiinit na balitaan. Hatid ang mga napapanahong issue at impormasyon na dapat mong malaman. Tapat at walang kinikilingan. Kasama si Ella Cesante. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali dito sa D11206 AM. May mga katanungan ka ba tungkol sa iyong karapatan o problemang hindi masolusyonan? Isang tawag lang at nandyan na si Attorney Bob Ferrer para umagapay sa iyo. Magbibigay boses sa iyong mga hinaing na dapat marinig. Bibigyang linaw yan dito sa Isang Tawag Ka Lang. Kasama si Attorney Bob Ferrer tuwing Lunes 5:30 to 6:30 p.m. Dito lang sa radyo ng Bagong Pilipinas, D11206 AM, the future of AM radio. Magandang umaga! Bangon, Bagong Pilipinas! Mas pinalakas at mas pinaigting ang inyong himpilan ng radyo sa umaga. Agahan na may kabuluhan. Sabay-sabay nating tunghayan ang maiinit at mahahalagang balitang hatid para sa inyo. 2 oras na balitaan ng may tamang impormasyon at malasakit. Kasama si Alice Noel at Simon Ong. Mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lang sa D11206 AM. Wala kang talo. Basta everyday maglalaro ka ng Lotto. Winner na winner ka sa prizes ng iba't ibang Lotto games. Kaya tutok lang sa PCSO Lottery Draw. Araw-araw, 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. dito sa IBC 13. At mapapanood din sa D11206 AM at D8 TV. Panahon na naman ng sipon, ubo at trangkaso. Pero kaya yang maiwasan. Basta sundin lang ang simpleng tips para sa mas malakas sa pangatawan at mas ligtas na tag-ulan. Kumain ng masusustansyang pagkain, panlaban ito sa sakit ngayong tag-ulan. Uminom ng maraming tubig. Kahit malamig ang panahon, stay hydrated. Magpahinga ng sapat para lumakas ang resistensya. Ugaliing maghugas ng kamay at umiwas sa may sakit. Protektado ka laban sa virus. Rain or shine, laging healthy kasama ang IBC 13, PCSO at D8 TV. Sports fans, game na! From local arenas to the world stage, lahat ng aksyon, lahat ng kwento, nasa iisang show. Kasama ang veteran sports journalist na si Bill Velasco with live interviews with your favorite sports personalities dito sa Pilipinas at sa abroad. Don't miss the game sa Hardball with Bill Velasco every Monday to Friday, 11 a.m.
dito sa radyo ng Bagong Pilipinas, the 1206 AM, the future of AM radio. Sa bawat balita, may koneksyon. Sa bawat issue, may kwento. At sa bawat Pilipino, may epekto. Ito ang Balitang Konektodo. Ang programang hindi lang nagbabalita, kundi nagpapaliwanag kung bakit ito mahalaga sa atin. Kasama si Cecil Villarosa, isang veteranong journalist na may puso sa katotohanan. Pakinggan ang News Bites, balikan ang throwback tayo, at suriin sa anong connect sa atin. Balitang Konektodo. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga. Dito lang sa The 1206 AM. Magandang hapon mga kabarangay. No, Magandang dito ulit tayo hapon. sa Barangay 13. Syempre kasama ulit natin itong mga taga-PUP nating mga maganda at magigiting na estudyante ng Polytechnic University of the Philippines. And mapalad tayo na kasama natin sila. Actually mga intern to baka may gusto kayong hindi, paano ano year na kayo? Fourth year po. Fourth year. So, graduating. Oh, wow. So, so far, anong tingin niyo sa actual onboard broadcasting? Yung ganito, experience. Kasi kahit yung sa may mismong school, ganyan, walang ganito na parang studio, broadcasting room. Or siguro meron hindi lang kami nakakapasok. Pero may library. Hindi kasi ito, never namin na-experience. For live audience to. Ito. National in siguro real life. Kasi journalism tayo. So siguro yung sa broadcasting, iba yung per major sa bagay. More on writing ata tayo. Oo nga. Pero so far, ayun nga more on writing tayo, tas di ba, yung forte natin. Pero at least, di ba? Na-experience. Kasi ako sasabi ko lagi pag sa trabaho, pag sa work, ang kailangan ini-enjoy mo yung ginagawa mo So far, how do you find this Ang exciting niya. Like every ere, may kaba pa rin talaga. Oo, hindi siya nawawala. Kasi, di ba, alam mo para sa mga taga-subaybay din natin, kasi yung trabaho, ang importante, ini-enjoy mo po yan. Kasi pag, although syempre, nakatingin tayo sa compensation, pero kung hindi mo ini-enjoy yung workplace, ang yung ginagawa, nagiging toxic yan. At mas bigat ang impact sa inyan. Kahit sa health. Hindi ka masaya. Mahirap mag-function pag hindi mo gusto yung ginagawa. Oo naman. Tapos syempre, choose yung mga katrabaho mong okay din. Hindi rin toxic, di ba? Tsaka yung mahirap yun. Bonus kapag ka-vibes mo talaga kasi Oo. Ka-vibes mo baka. Yun ang importante. Pero ang bonus doon, yung magandang compensation. Di ba? Pero sabi nga, kailangan natin dapat yung malapit sa pipili mong profession, syempre yung malapit sa puso mo. And then yung workplace at yung yung mismong gagawin mo na dapat ini-enjoy mo na. Totoo. So kayo, sabihin ang kailan ba kasi nagbago ang school calendar lang sa PUP, hindi pera na ibabalik sa dati. So kailan yung start ng last semester, second trimester ba o hindi naman kami tri-sem, pero first sem pa lang po. Midterms ngayon ng PUP. Midterms pa lang po ng PUP. Midterm ng first sem. First sem. Talaga? So kailan Second sem, probably February or March. Nasa February siya or March. Opo, ganun siya. Sobrang late na niya. Ang laki ng no? Kaya kapag yung mga ibang school ngayon, naka-sem break sila, kami Hindi tayo makarelate. Hindi kami natin. Bakasyon na sa kanila, kami may pasok pa. Tsaka lalo kasi
aabuti kayo ng tag-init doon. Grabe. Oo, grabe. Actually, isa nga yung naging dahilan kaya pinilit ibalik sa dati school calendar yung pasukan natin, no? Kasi dati meron akong kausap niya, sabi niya, pinagtatalo namin kung ano yung maganda, yung dating yung present school calendar na binago dati ginawang start ng August o yung maganda, start ng August o start ng June. Sabi ko sa kanya, mahirap yan start ng August kasi abuti ka ng tag-init, no? Sabi niya, naman yung start ka ng June, abuti kang tag-ulan. Sabi ko, alam mo yung tag-ulan, hindi araw-araw may bagyo, hindi araw-araw may ulan, hindi araw-araw may baha, pero yung tag-init, araw-araw mainit. Lalo sa mga ang init mismo sa room. Oo, lalo sa mga public schools na di ba, wala namang aircon. Nako. Tapos electric fan pa na. Kahit pa alam mo, kahit sa sa public schools, willing na mag-ambagan yung mga parents para mag-donate ng aircon, pero problema doon, limitado yung MOOE, no, yung maintenance and operating expenses ng eskwelahan. So hindi kakayanin yung additional electric bill. Kaya kung tignan mo yung mga buildings niyan, yung amperahe ng kuryente mababa para hindi mo siya malagyan ng aircon. So doon pa lang may limit na. Kaya ayun, titis sa mga estudyante pag tag-init. Kaya yung pinilit ibalik, no. Kaya ngayon, di ba, start na ng June ang pasukan. So by March, April, bakasyon na. Para hindi abutin yung kasagsagan ng init. Ma-enjoy ang summer. Kaya yung summer, hindi lang ma-enjoy. May uwasa ba yung init sa loob ng classroom? Napasok eh. Napakahirap po. Para po kami nasa loob ng oven. Talagang aral lang ganun. Hindi siya magandang learning Tapos environment. yung ibang electric fan hindi pa gumagana. Paypay ka dito, may paypay doon. Paypayan. Hindi kasi sapat yung budget. Oo. Yun kasi yan doon. Kahit magbigay kayo ng mag-ambaga kayo para bumili ng aircon, hindi ma-afford ng school nyo yung pambayad ng additional electric bill. Ang ironic kasi yung mga rooms natin, may butas na siya for aircon, di ba? Oo. May pwesto na. Actually, kaya nga yun hinihiling ng PP administration yung maging siya i-declare siyang National Polytechnic University, yung ng fiscal autonomy, para makapag maging malaya ka doon sa pag ng budget mo. Oo, kasi fund sourcing. Naalala mo, sir, nung nag-interview kayo sa yung proposed budget at ng PUP is 13.5 billion. Tapos ilang billion lang yung nabigay. 25% lang halos. Oo. Yes. At merong Hindi talaga mga sapat. ibang colleges na may ibang colleges na hindi maaambunan ng budget. Anyway, ito dito tatapos wala naman tayo oras, patapos naman yun natin episode natin. So siguro balik tayo sa sa ating shout out portion. Ayan. So sa ating Facebook, shout out kay Angelo Redaha, shout out kay Romel Tiglivid at kay Marie Tiffany Jover. Magandang hapon po sa inyo. Salamat Magandang po sa hapon. panonood. Ayan. Kayo, mga syempre Yan. mga Shout out din fans sa club nyo. Our fans. shout out sa mga nanonood. Yan, sa bahay. Sana nanonood yung mama ko tapos yung papa ko. Yan, shout Kung out hindi po. magagalit po ako. Joke lang. Shoutout po sa aking family sa bahay, kay daddy, kay mommy, kay ate, and sa aking 3 cats. Ay, Tsaka rin po, samigo. damay ko na yung gorgeous friends ko na tatlo. Si Ruby, si Kenji, and si Freya. Wow. Shout out po. Shout out din po sa aking friends na si Maxine na nag-undergo ng kanyang defense. Good luck. Ay, Good luck po. Good luck. Ayan, shout out din sa mga pinapakain kong pusa sa bahay. Sana pinakain na rin kayo ngayon. Sunod, kakainin na yan. Ay, Huwag naman Hindi, po. joke lang. Ayan. Kasi di ba natin nauso yung pagka-shop of pusa ang laman. oo nga. Oo. Totoo ba yun, sir? Hindi, no? Nangyari ba yun? Hindi. Dito yun. Lang yung kwento-kwento. Kwentong barbero yun. Ayun. Binabati ko ulit yung mga nurse. This week we're celebrating Nurses Week. Kaya pagbati sa mga Taguig City nurses, kasama na si Jobs Pacanya. And syempre, yung mga kaibigan natin, si Ryan Lindy Lacano, Kim Bacaro, Jomel Gonzaga,
si Jazz, si Roxy Busa, Tin Eugenio, si Chloe Ann Guerrero, Vanessa Pilar, April Co, Regine Soriano, Donna Miralles, Sel Berondo, si Jelly J, si Julia O, Gillian Atienza, si Angela Curia, Rose Quesada Rodriguez, Annabel Gaetano, Steve Sumido, Attorney Des Gison, Commissioner Bong Gison, Ma'am Elizabeth Gran, si Label Cruz, sino pa ba? Magalit sa akin itong mga to eh. si Shirley May Carolina, si Chantal Claire de la Rosa. Ayan, marami siguro tayong nakalimutan. Yun, maraming salamat po sa pagsubaybay. At dito nagtatapos ang isa namang makabuluhang tambayan kasama ang inyong mga kabarangay dito sa Barangay 13. Okay? Huwag kalimutang i-follow at i-like ang aming social media accounts para lagi kayong updated mga katambay. Ang aming Facebook ay D1-1206am. YouTube is at D1.1206am. TikTok at Instagram at D1-1206am. At syempre, ang X or Twitter at D1-1206am_. Huwag rin pong kalimutang i-follow ang Daily Chronicle, your virtual newspaper. Siyempre, sa Digital TV Channel 17 at sa inyong talapihitan, 1206 AM. Siyempre, hindi kumpleto yung natin, no? Yung pagbat natin kung hindi natin mabagitin itong mga taong to. No? Sila J.M. Entredicho, Michelle de los Reyes, Christy Rivera, Mariel Tubil, Jaja Piamonte, si Romel Libid, Terence Can, and good luck sa future ng ating mga inahangaang overthought, si Sam Ramirez at si Kyle Tan. Good luck ha. Good luck po. Good luck sa inyo. Good luck po. Okay? Dito naman po tayo nagtatapos. Magbabalik po kami sa susunod na linggo. Huwag po kayong magsasawa, no, sa pagsubaybay dito po sa ating Barangay 13. Magandang hapon. Bye-bye po.